Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Alam niyo po, marami nagtatanong sa akin. No? Ang madalas na tanong is that, Attorney, kapag ba nakatago sa loob ng bag o ng charger ang ebidensya, katulad ng shabu, hindi na ba pwedeng gamitin ng pulis dahil hindi naman daw ito kitang-kita o hindi naman daw ito plain view. Okay? So, kasi may doktrina po tungkol sa plain view Okay? So, maraming akusado ang nag-aakalang makakalusot sila sa teknikalidad na ito. Akala nila basta hindi kitang-kita ng mata, ligtas na sila. Pero alam niyo po sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong People versus Jeril Bautista, binasag itong maling akala na ito. Yan po ang isa sa mga pinakahuling desisyon ng Korte Suprema, People versus Jeril Bautista. So ngayong araw na to, hihimayin po natin ang plain view doctrine. Napaka-importante na malaman po ninyo ito, lalong-lalo na yung mahilig gumawa ng kalokohan. Okay? Ano nga ba ang mga limitasyon nito? At bakit kahit nakatago ang shabu sa loob ng isang cellphone charger, itinuturing pa rin itong valid na ebidensya ng ating Korte Suprema. Okay? Huwag kayong kukurap, iinom lang ako. Okay. Ituturo ko po sa inyo ang hidden exemption na madalas makalimutan ng marami. Ang search incident to a lawful arrest. Alamin kung bakit ang iyong area of immediate control ay pwedeng maging susi sa iyong pagkakaabsuelto o sa iyong pagkakakulong. Ito po yung plain view doctrine. Kailangan ba talagang nakikita yung kitang-kita ng iyong dalawang malalaking mata? Okay, alamin po natin yung katotohanan. Dito po sa kaso ng People versus Bautista, ito po ang ating gagawing basihan kasi ito ang pinaka-recent decision of the Supreme Court when it comes to the plain view doctrine. So, ngayon, babalikan natin ang nangyari kay Jeril Bautista. Okay. Sa isang buy-bust operation, isang pulis po ang nagpanggap na buyer. No? Bibili siya kunwari ng shabu. So, bumili siya ng shabu sa halagang 500 pesos. Matapos ang palitan, nagbigay ng signal yung pulis sa mga kasamahan at agad na inaresto si Bautista. Okay? Pero dito na nagsimula yung debate. Pagkatapos maaresto, kinapkapan si Bautista. Sa loob ng isang cellphone charger na dala niya, may nadiskubring 3 sachet ng shabu kasama ang timbangan at yung marked money. Huli, di ba? So, nagkasuhan, nagkademandahan. Ang depensa ni Bautista, hulaan nyo. Ang sabi niya, illegal daw ang pagkuha sa droga dahil hindi ito plain view. Yun yung sabi ng abogado niya. Kasi, nakatago raw sa charger. Kaya hindi dapat ito tinanggap bilang ebidensya. Sa madaling salita, inadmissible evidence daw yon. So, hindi dapat kinonsider ng korte yon during the trial. Okay? So, ang tanong ngayon dito, ano ba yung plain view doctrine? Diba? Ito, paborito to sa law school din sa pagdating sa pag-aaral ng criminal law. At madalas binibigay din doon sa bar exam. So para maintindihan po natin, para kayo nag-aaral ng law,
Ano ba talaga ang plain view? Ito po ay exception sa warrant requirement ng ating konstitusyon. Para maging valid to, kailangan ang tatlong kondisyon. Okay? So yung unang kondisyon, dapat legal na naroroon ang pulis sa lugar. Hindi siya trespasser, ha? Hindi siya basta na lang pumunta ron o pumasok ng bigla-bigla sa isang bahay. Dapat naroroon ang pulis legally sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Okay? Tapos, dapat hindi planado ang pagkakadiskubre. Incidental discovery. No? Nagkaroon lang ng incidental discovery. Okay? At apparent on its face. No? Halatang illegal ang nakita. Halimbawa, shabu na nakalatag sa mesa habang nagsisilbi ng ibang warrant. Okay? Kung ito lang ang susundin, baka nga isipin nating tama si Bautista. Pero may mas malakas na exception na pumasok dito. Okay? So, kikwento ko sa inyo yan kung ano yan. Ito yung search incident to a lawful arrest. Dito, binigyan linaw ng Korte Suprema, no? Yung search incident to a lawful arrest. Ayon po kasi sa Rule 126, Section 13 ng Rules of Court, kapag ang isang tao ay legal na naaresto, gaya ng bypass kung saan nahuli yung tao sa akto, ang pulis po ay may karapatang mag-search ng walang warrant, no? Walang warrant sa katawan ng inaresto sa area ng kanyang immediate control. Ulitin ko, no? Ang pulis ay may karapatang mag-search ng walang warrant sa katawan ng inaresto at sa area ng kanyang immediate control. Ang tanong bakit? Para matiyak na walang armas ang suspek at para hindi niya masira o maitapon ang ebidensya. Dahil ang cellphone charger ay hawak o nasa immediate control ni Bautista habang siya ay inaaresto. Valid, no? Yung pag-search dito ng pulis kahit hindi ito plain view sa simula. Okay? So, hindi nakalusot dito si Bautista kasi ang inaakala niya dapat kitang-kita ng dalawang mata ng pulis na kahit walang ikinilos, hindi gumalaw ng aksyon at nakabuyang-yang doon yung shabu, ay yun, doon lang papasok yung plain view. Pero kapag nandoon sa loob ng kanyang cellphone, pero incidental to the arrest yan, ay nako, ibang usapan yan. Okay? So, dahil napatunayan ng lahat ng elemento ng illegal possession, may droga, walang authority, at may intent to conceal. Kasi dinago pa nga sa charger Hindi nakalusot si Bautista. Siya po ay hinatulan ng hanggang 16 na taon, no, na pagkakakulong at multang 300,000 pesos. Biruin mo yan. Nagmulta ka ng 300,000 tapos kulong ka pa ng 16 na taon. So ano yung dito? Ano yung pinakamahalagang punto dito? Hindi kailangang nakalantad ang ebidensya para maging valid ang seizure kung ito ay bahagi ng isang lawful arrest. Ang protection po ng konstitusyon laban sa unreasonable search ay hindi ginawa para protektahan ang mga kriminal na nagtatago ng ebidensya sa loob ng kanilang kagamitan habang nahuhuli sa
akto. Ayan. So, yan po ang sinabi ngayon ng Korte Suprema. Sa madaling salita po, kung legal ang arrest, asahan mo, pwede kang kapkapan. Pwedeng kapkapan ng polis ang iyong katawan at ang mga bagay na abot ng iyong kamay. At kung may makuha doon, asahan mong gagamitin yun laban sa iyo sa korte. So maliwanag yan, no? So laging tandaan, ang may alam, laging nasa tamang daan. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Hanggang sa susunod na episode, salamat po sa inyong pagtangkilik sa aking YouTube channel. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your